Hello, good day everyone, and welcome back to one of my vlog recordings. This is Operator 214160 now speaking on this vlog journal. So officially, this will be my vlog journal 0149. So for the of course, for security reasons, I will be speaking on my local language, which is Tagalog, and I would just like to keep it. Oh, great. Maingay yung pusa ko. Sorry. So anyway, now with that out of the way, let's begin. I will be speaking, of course, in Tagalog. So please bear in mind with that. So yeah, let's begin. So recently, medyo na-busy ako sa yun nga sa paglalaro ng or pagla-live stream ng ano ba tawag dito? Yung Armored Core Last Raven. So, wala naman na kasi akong gagawin up to the moment kasi kailangan ko pang antayin unfortunately yung sabihin na natin yung sinabi sa akin ng agency na kailangan ko pa daw mag-antay until January to tawag dito? January to February for yun nga yung sa deployment ko. Unfortunately, hindi ko nga inaasahan na ganun ang mangyayari. But, speaking, so yun, kailangan ko lang mag-antay. Unfortunately, napapag-isip-isip ko paminsan-minsan na mukhang mas maganda pa nga yata yung matawag dito, yung una kong plano. Kasi, I don't know, sabihin na natin na parang mas, sabihin na natin mas more feasible. And hindi ko inaasahan na parang medyo may paasa mode yung ko ngayon, yung agency ko ngayon na inabot ng yun nga, siyam-siyam. So, like I said, which I already mentioned nung huli kong blog journal entry na dapat ang alis ko sa sa Pinas is about November or October, pero ang nangyari parang dinrag on ito ng aking agency. So in the meantime, since ganun na nangyari at hindi naman ako maka-pull out, ang nangyari, so nagla-livestream ako every now and then ng or actually halos every day ako nagla-livestream ng Armored Core yun nga, Armored Core Last Raven, which is yung medyo mahirap na games. So yun lang muna ang gagawin ko, mag-stream. Tsaka at the same time, tinetesting ko na rin kung capable yung aking hardware for livestream. And so far, maganda naman ang results kasi yun nga, nakakapag-live stream ako and I'm more than, I don't know, 20 videos na yata yung na-produce ko if I'm correct. So, ayun. Ano pa ba? 20 videos. Teka, check ko lang yung notes ko muna dito So, yun nga. Teka, nami-mental block ako. Nami-mental block ako. Oh my God. Yeah. Oh, okay. Right. Yun. Yun, gumagana na yung emotion magana na emotion ko na Oh yeah, one more thing. Speaking of which, since nagla-livestream ako at nag-VTubing lately, parang ginawa kong habit. So, yun pa, medyo ang research ko lang ngayon sa VTubing na technology is binabala ko yung motion capture, pero unfortunately hindi ako ganun ka-successful regarding sa motion capture technology ng VTubing. So, ang nagagawa ko pa lang so far is yung half body, pero I think kailangan ako ng hardware nun Probably baka bumili ako ng webcam sometime in the future para something about sa yun nga sa technology kasi ng something sa ganun basta. I'm still working on it regarding sa batawag dito sa motion capture. So para makapag motion capture ako, pero syempre given na lack of budget ako recently kasi nasa Pilipinas ako, wala naman masyadong budget pagka pag on vacation wala namang contractual naman tayo. So yun, pero tinatry ko yung ibang software baka kung kaya. So for the moment din, yun din, kailangan ko rin i-research itong Magic Mirror na app na nakikita nyo dito, which is actually ito yung ginagamit ko for motion capture. So you see, ang problema
ang problema naman dito, meron siyang hands, kaso ang problema, nakikita nyo, kailangan kong bayaran, which is get a full version, which is, I don't know, medyo 1,000 din yun. And currently, wala akong yun nga, currently wala akong cash para doon. So anyway, papakita ko sa inyo, capable naman to ng hand tracking and hand hand gesture. Tingnan nyo. Kaso ang problema, magkakaroon siya na parang yung kala mo sa TV. So tingnan natin. So ayan nakikita nyo. So see? Pwede ako sa hand tracking na nakikita nyo. So, so far, yung pa lang ang available. So, pag mag-hand tracking ako, so nakikita nyo, well, maganda yun. Kita nyo, nagagalaw ko yung digits ko eh. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, yun nga. So, pero I'm not exactly sure kasi medyo, kita nyo, hindi ganun ka 100% ang motion hand tracking sa motion hand tracking. So, titingnan ko. So, ayun, nagagalaw ko pa lang pero hindi siya 100% na sabihin na natin since free version pa yung ginagamit ko. Probably I'll try this later on. So, ayun lang. So, well, anyway, it's very cool na yun nga, nakakapag hand motion tracking ako for the moment. So, anyway, tinetesting ko pa lang naman. So, anyway, tatanggalin ko muna to. There we go. Kasi hindi naman to, hindi naman siya talaga. Probably later on, baka i-full version ko na to, itong Magic Mirror. Kasi mukhang promising naman siya regarding sa motion na, hand motion or. But I'm still, yun nga, kagaya nga na sinabi ko, I'm still trying to achieve yung full body, ba tawag dito? Full body, motion capture. Oh yeah, and one more thing, recently din, tawag dito, nag-open yung yung in-applyan ko dati na, well, hindi naman in-applyan, pero nagtanong ako dati dito sa flight school na to, which is yung Alpha Aviation. So recently, na-receive ito ng asa sa mga kasama ko. Well, not exactly kasama, pero sa mga dating colleagues ko. Nag-open sila ngayon ng magandang, teka, pakita ko dito. So, ayun, nag-open sila ng magandang wait. Teka, tingnan ko lang Just give me a second kasi kung tingnan natin kung ma-download. But anyway, the point here is yun nga na recently nag-open sila ng kanilang ng kanilang pilot scholarship program. So kung sino yung gusto magpiloto, piloto as in airline hindi yung mech pilot. Or piloto ng bus or something. No. This is actually yun nga, yung kaya nasabi ko, nag-open recently or I think hindi naman nag-open, I think pinagpaplanuhan pa lang nila na exciting news pa lang na yun nga, na nag-open sila na parang scholarship programs nila. So kung sino yung gusto na mag-apply ng doon sa pagiging or kung sino may pangarap na maging airline pilot in the future, pwede sila mag-apply dito. Yun. But of course, kagaya nga na sinasabi nila, yung pilot training scholarship program nila, full financial backing ito, tsaka well, kilala ang Alpha Aviation sa aviation sa aviation industry sa Pilipinas. So kung yun nga, kung interesado kayo maging pilot, you can try na mag-apply dito. Ngayon, kung hindi naman, kung for whatever reason, hindi kayo qualified sa, yun nga, sa pilot scholarship program nila, meron naman din sila tinatawag dito na parang subsidiary or, well, hindi naman, parang magfa-funding dito isang BDO, something. Nag-open din sila na parang, sabihin na nating parang funding sa bangko which is BDO. Of course, kilala naman ang BDO dito sa Pilipinas and sabihin na natin na madaling madaling ma-accessible kasi madali siyang bangko na or at least hindi pala madali, I'm sorry. Common siya na bangko na ginagamit sa Pilipinas. So parang may flexible loan terms. So obviously kung gusto niyo mag-aral ng
ng piloto pero hindi kayo qualified sa scholarship at meron naman kayong cash, you can try ito sa BDO. Nung dati kasi, nung inabutan ko pa to, ang only parang ino-offer nitong school na to ng Alpha Aviation is yung Rizal Banking Corporation pa lang or something. Pero ewan ko ano nangyari doon. Oh yeah, do keep in mind pag nag-a-apply kayo ng loan, flexible long term para sa inyong pilot training, do keep in mind na may collateral to obviously. Pero honestly, hindi ko pa rin alam ang idea kasi syempre although ako personally I use yung BDO din na bangko pero hindi ako familiar pa sa mga loans and terms nito. Pero syempre, kung gagawa kayo ng kung gusto niyo kung dito talaga kayo 150% na mag-aaral ng pilot at meron naman kayong cash, do keep in mind na may mga, well, sabihin na natin may mga terms and conditions to. Ayoko magsalita ng negative kasi alam mo naman baka fine, whatever. So anyway, yun nga, do keep in mind na para may collateral to itong mga ganitong klaseng program. So obviously, pag hindi nyo nabayaran, or kung gusto nyo bago mag-enter kayo sa program na ganito, kailangan may collateral kayo. Mostly, ang ginagawa nila dito is mga land terms. So halimbawa, say, kung meron kayong matawag dito, meron kayong well, let's just say bahay nyo or apartment, yun ang parang i-collateral at isasanla in exchange para pondohan yung inyong pilot training. Pero do keep in mind, take note na pag hindi kayo, well, syempre pag natapos kayo ng training, matatapos kayo kasi well-funded naman. Pero kung hindi nyo, well, let's just say simply nagkaroon kayo ng konting financial setbacks, okay, yun ang magandang term, do keep in mind na baka ito, since collateral to, ito ang hihilahin sa inyo. So, it's more like a double-edged sword. So, nagsasabi na ako, personally, as a, a student pilot na rin, na itong, itong loan, pilot, flexible student loan program, sabihin na natin gano'n, ng BDO, or any other banks ng pilots, meron siyang side effects at meron siyang pros. So, do keep in mind yung mga ganong mga bagay. So I guess yun lang ibabalita ko na medyo tungkol sa akin at medyo positive. Yun nga, nag-open sila. Unfortunately kasi as much as I want to, kasi inopen nila to medyo late na on my time. Siguro if it was easy nung early years ko sa sa pagtatrabaho sa workforce bilang sabihin na nating freelance na worker, dumating ito, I would have settled yung mga ganito kasi meron naman akong, well, not to brag, pero meron akong financial capacity para to pay yung mga ganito. So anyway, yun lang siguro maano ko sa aking vlog journal session. So again, this is operator 214160. Have a great day everyone and see you on our next vlog journal session. So bye-bye! Bye-bye!